Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ang paghihiganti ni Morgana at ni Doc Carlos ang maglalagay sa panganib sa anak nilang si Zoe dahil mapapasama din ito sa mga nakulong sa loob ng venue. Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Napaka-intense nga ng mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Kinumbinsi ni Zoe si RJ at ang lahat ng tao sa loob ng venue na lumabas na ng venue dahil masama ang kutob niya at nararamdaman ni Zoe na may masamang mangyayari sa kanilang lahat. Lalo pa at napag-alaman ni Zoe na may nag-lock ng pinto sa likod ng venue at nakita niya na may kumakalat na pure ethanol sa buong venue. Kaya kung hindi daw sila makakagawa ng paraan para makalabas ng venue ay masusunog silang lahat ng buhay. Dahil nakalak na lahat ng pinto sa venue. Ayaw maniwala ni Giselle sa mga sinasabi ni Zoe. Pinagsuspetsahan pa ni Giselle si Zoe na kaya lang daw gumagawa ng kwento si Zoe ay dahil ayaw ni Zoe na matuloy ang kasal ni Lynette at RJ. Pero pinabulaanan ni Zoe ang paratang nitong si Giselle dahil napakadelikado daw ng pure ethanol at alam daw yon ni RJ. Sinang-ayunan ni RJ itong si Zoe dahil flammable daw ang alkohol na kumakalat sa venue. Maya-maya, biglang lumapit itong si Chang Susan kila RJ at sinabi din nila kung ano ang napansin nila sa buong venue. Napag-alaman nila na napapaligiran na sila ng pure ethanol at amoy na ito sa buong venue. Dito na nga unti-unting naniwala itong si Giselle sa mga sinasabi ni Zoe sa kanila. Nataranta ang lahat at tinignan ang bawat sulok ng venue. Nakita nila na basa na ng pure ethanol ang lahat ng parte ng venue at nakalak na lahat ng pintuan. May nakapagsabi na din na isang guest na nakaamoy siya ng amoy parang nagsisiga. Dito na nga kinabahan ang lahat nang makita nila na napupuno na ng usok ang buong venue at unti-unti na nilang nalalanghap ang amoy ng usok na unti-unting nagpapahina sa kanilang lahat dahil unti-unti na silang nasusuffocate. Nilakasan ni Zoe ang loob niya at nagsabi siya na hindi sila po pwedeng manghina dahil kung hindi sila gagawa ng paraan para makalabas ay hindi na sila mabubuhay at matutusta na lang silang lahat ng buhay. Kaya nagwika itong si Zoe na kailangan nilang makalabas ng venue para makaligtas silang lahat sa apoy na tutupok sa kanilang lahat. Maraming guest na ang nahimatay dahil sa ginawa ni Doc Carlos. Naninikip na din ang dibdib ni Chang Susan dahil sumosobra na ang kapal ng usok na bumabalot sa loob ng venue. Nang dahil sa paghihiganti ni Doc Carlos ay hindi na nila namalayan na pati ang anak niyang si Zoe ay malalagay sa peligro ang buhay. Kaya si Doc Carlos pa din ang nagsisisi sa ginawa niyang kasalanan. Nakasalubong ni Doc Carlos si Morgana. Nagharap silang dalawa at nagsabi si Morgana na huli na ang lahat dahil matutuloy na ang kasal ni Lynette at RJ dahil nakasarado na lahat ng pinto ng venue. Matapang na sumagot si Doc Carlos na paano daw na matutuloy ang kasal kung hindi makakarating si Lynette. Dagdag pa ni Carlos na hindi na din talaga matutuloy ang kasal nila dahil kung sakali ay wala nang aabutan si Lynette na mahal niya sa buhay dahil masusunog na silang lahat at hindi na sila makakaligtas pa. Napatanong si Morgana kung ano ang ginawa ni Carlos sa lahat ng tao sa venue. Tinanong ni Morgana kung sinunog ba ni Carlos ang venue ng kasal ni Lynette at RJ. Dito na nga nalaman ni Morgana
na kumakalat na nga ang apoy sa venue. Napapangisi nga si Carlos dahil sa wakas ay nakapaghiganti na siya sa pananakit sa kanya nitong si Lynette. Ngunit napalitan din agad ng takot at pagsisisi ang mukha ni Carlos. Nang malaman ni Carlos na nasa loob ng venue ang anak nilang si Zoe, nagalit si Morgana kay Carlos dahil hindi raw nag-iisip si Carlos na basta na lang nga sinunog ang venue ng kasal ni Lynette at RJ at hindi muna inalam kung sasama ang anak niyang si Zoe. Nagsabi si Morgana kay Carlos na iligtas ni Carlos ang anak nilang si Zoe sa loob ng venue. Gumawa daw ng paraan si Carlos para makalabas ng buhay si Zoe dahil hindi raw mapapatawad ni Morgana si Carlos kung sakaling may mangyaring masama sa sarili nilang anak na si Zoe nang dahil lang sa padalos-dalos na plano nitong si Carlos. Pinaghahampas ni Morgana si Carlos dahil parang natameme nga itong si Carlos matapos malaman na nasa loob pala ng venue ang anak nilang si Zoe. Hindi alam ni Carlos kung paano niya maisasalba ang buhay ng anak na si Zoe. Labis-labis ang pagsisisi ni Carlos sa nagawa niyang ngayon dahil sa paghihiganti niya ay nasa peligro ang buhay ng anak niyang si Zoe. Nakarating na nga si Doc Kim sa venue ng kasal ni Lynette at RJ para bigyan ng babala lahat ng tao sa venue na nakatakas itong si Carlos. Pero iba ang naabutan ni Doc Kim. Narinig ni Doc Kim na nagsisigawan lahat ng tao sa loob ng venue. Humihingi sila ng saklolo sa loob ng venue. Naamoy na din ni Doc Kim na may parang nasusunog na isang bagay. Kaya dali-daling pinilit buksan ni Doc Kim ang pinto ng venue para matulungan niya lahat ng tao sa loob. Matigas ang pinto, masyadong matibay din ang pagkakagawa, kaya struggle is real para kay Doc Kim. Halos pagpawisan na din si Doc Kim sa taranta dahil hindi alam ni Doc Kim kung paano niya mabubuksan ang pinto ng venue dahil nakalak ang pinto. Sinubukan ni Doc Kim na magpunta sa iba pang pintuan ng venue pero ganun din ang naabutan niya. Hindi rin mabuksan ni Doc Kim ang lahat ng pinto. Nakita ni Doc Kim na kumakalat na ang apoy sa labas ng venue kaya hindi na alam ni Doc Kim kung ano ang gagawin. Nag-isip pa ng iba pang paraan si Doc Kim para makatulong siya na mailigtas lahat ng tao sa loob. Rinig na rinig ni Doc Kim kung paano sumisigaw lahat ng tao sa loob ng venue para humingi ng tulong, kaya lalong nataranta si Doc Kim. Maililigtas kaya ni Doc Kim lahat ng tao sa venue? Mapapairal kaya ni Carlos ang pagiging ama niya kay Zoe? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Abot Kamay na Pangarap. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po. I catch you!